this afternoon, we are going to talk about the biblical stewardship and unity in our cooperative. Biblical stewardship. So we know, I think we already know what is meant by stewardship. No? Ang imuhang pagkapiniyalan. Ibalutang nga ang tanan nga utang nga naa na turon kan gini sa Ginoo. I think wala ko siguro mo supak ana. Like kini atong ginanawa, gani. Kini atong maayo kay pananaw. Nga bisan og sa nakataas ato ang pagidaron, but still makakita ra gyapon. Kini nga tuwang maayo nga pagkaon bisag mo sa ato makita mo rag lami ra gyud mo nang maayo pagkita glawas ron. No, kini siya mga butang nga nangko na to gikan sa Ginoo. So that is why kita nahimong piniyalan. Yeah. Ang pangutana ang tanan gihimong piniyalan. Ang pangutana nahimo pa tang maayong piniyalan. Ang gihatag nga gasa sa tuong buhi nga Dios diri nato ato ba nagamit ba nato diha sa paghatag og pasidungog paghimaya sa pamumuhay ng Dios. So this afternoon, this particular verse that we are going to meditate found in Proverbs chapter 3 verses 9 to 10. Now gingon diha, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of your crops, then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with your wine. So honor the Lord with your wealth. Dili ingay ipaghambok kuna kay kwarta tungod sa imong pagbalingkamot. Tungod sa kaayos sa Dios. Tungod kay ikaw nagmasidugtanon ka sa iyang kabubuton. Unang gihatagan ka, gipayalan ka sa Dios, ani nga particular nga wealth nga iya sa Ginoo, iya ka gipahimong piniyalan tungod kay nakita sa Dios nga kibalo ka mo amping kibalo ka mo gamit aning iyang talent nga gipakuwang sa buha. So it is very important that we know what are our talents. Kung sa man di ay ang ato ang mga kinahanglang buhaton in order for us to become a good stewards of the materials as well as the talents na gihatag sa tuboy nga Dios. So we are told to uphold the values of integrity. Pinaka-importante ang pagka-ligdong. Nakailang kita ng word nga ligdong, no? Bugat-bugat ba ng word nga ligdong? Pagkamatarong. Ano bang, kung unsa magay ang dapat buhaton nga maayo sa pananaw sa tao, nabibig yung maayo sa pananaw sa Dios, mo ang ganyan na buhaton. Then, generous. Sa dihang ang imuhang silingan, nagkalisod. Yamin ka, ay kabalang ka na, Brad, kabangan ra kas Ginoo. Nya ikaw mismo, nga kay ang ikatabang, wak ka mukuon. Diba? Maayo ba kang pinayalan sa Ginoo na? Dili no. Nga naman, ibuha itutok ra ka sa istorya. Pero wak ka sa lihok. So gikinahanglan man ang atong istorya o atong lihok, mag-adok, mag-abot. No? Then, unity. That is why it is very important that we are going to have this General Assembly in order for us to know kung saan na may ay ang kalambukan, kung saan na may dagan sa ato ang cooperative. Nganong gikinahanglan man tang maminaw sa mga reports sa mga tao nga ato ipiyalan sa ato ang kwarta gibutang diha sa kooperatiba. Unsa na may dagan, unsa may ato ang makuha. Is there anything that benefit na ato makuha when we are going to invest this particular amount of money? That there should be unity. That is why ipakita na karon sa ato ang mga kadagkuan nga mauna ni si Anita Boten ang mo-approve ana nga mga projects, mga projections. It is the General Assembly. So dako kay tag-partner mo na nga ikinahanglan gid ay nga kun na tayo mga ingon ani mo apil gyud ta. Nga naman, you are part. Kung wala ka diha makuha nga ng party, dili matibuok. So it is very important that you are going to participate during General Assembly. Then we are going to ensure that we grow collectively. Collectively meaning dili na mabinagsa. Nga kita ray ako ray mga sinso bahala na sila diha.
but instead we are going to be united that whatever things nga makuha sa usa, kinahanglan makuha po sa kadaghanan, sa tanan. No? So, in this particular verse, nga itong nabasa, sa Proverbs chapter 3, verses 9 to 10, doon nakita yung mga upat kabutang nga atong makuha. Una, stewardship, that is managing resources for God's glory. That is our main purpose, that when we are going to manage our wealth, it is not for the benefit of the people, but it should be for God's glory. O man ang sugot sa Diyos. What is the purpose of, why is it that God created human? Is for that human to glorify His name. Usa sa pinakabukat, pinakadako nga sugot, pinakauna nga sugot sa Ginoo, nga ato siyang hatagan o paghimayaw sa Ginoo. That is why, in a good stewards of the talents na gihatag sa Ginoo, we should have to manage our resources for God's glory. Ay kinuha, unity, strength, that is in collective effort, not individual. Dili ingon nga ikaw ray manikabot, siya ray manikabot, o dili kita tanan magtinabangay for the good of our cooperative. The third is generosity and helping one another. That is why, as I have said, kung sa madawat sa usa, it should be when madawat sa bigas. Then, ang imong madawat, what we know, na ang imuhang madawat, depende kung unsa ka, unsa ang imuhang gihatag. Not proportional. So whatever would be your investment given to the cooperative, you will be given some percentage of that investment that you are investing in our cooperative. So it should be proportional. Then the last one is honesty and integrity in financial dealings. That is why there is reporting. No? Part of our we have this afternoon is the reporting of the general manager, the operations manager, the chairman, and all the kanang pamalakat sa ato ang cooperative, ipahibalo na ninyo tanan. Because we are talking about here also transparency of our records sa ato ang cooperative. Okay, so harita sa una nga point, which is stewardship, managing resources for God's glory. Sige, next pa. Okay. Okay. At ibasa, if we are going if we have our Bible, in Psalms chapter 24, verse 1. So this is not my word, but this is the word of God. I am just only relaying this to you because I know that there are instances that even though we have read this Bible, there are instances na sakay di ta kasabot, no? When we are going to read the Bible. But if we are going to start reading the Bible with the guidance of the Lord, I know nga i-reveal gina sa Ginoo kung unsa kay sakto nga meaning. Okay, so Psalms 24 verse 1 ingon diha, we are merely stewards of His blessing, and we are called to manage them wisely. So pulong sa Dios nagaingon, kita mga pinayanan sa mga panalangin sa mga kalipin sa Ginoo. Kung gikinahanglan ato kanang gamitin, hindi kita angalan ito. Daghan kita mga talent na gihatag sa tubuhay ka Dios. Ako naman siya. Tabang ako ulit. Tabang ako nito. Bansay kayo mo. Di correct. Naipan bansay kayo mo. Ang importante diha, ang talent na gihatag sa tubuhay ka Dios. Gamitin for His glory. O nag-iingon diha. Then, sa Matthew, chapter 24, verses 14 to 30, wala na ko na sa gilista, o kay taas mo kayo. This reminds us that God expects us to be diligent and productive with what He entrusts. Ngay nagtagtambag sa ilang nila. This is all about the parable of the talents. Ito bang tulong Sa may bestseller ninyo. talent sa iyang amo. Ang usag yata Bestseller nila. ang usag yata Good for how many wala ako sa usag yata naman ang Ginoo na kaybaw na daan nga kung unsa iyang ihatag sa imuha kay nakaybaw sa unsa ang imong kapasidad sa pagdawat. So usag yata na po maybe you can manipulate, you can
do it wisely if you are going to use the 10 talents mo na gitagaan sa daghan sa Ginoo. Then ano sa gitagaan 5? Ano sa gitagaan og usa ka tuo? Does it mean to say that God is biased? No. Ang Ginoo nakakita na daan kung unsa ra imong kapasidad. Ang Ginoo nakakita na daan kung unsa ra makaya sa imong kasing-kasing. Muna kung unsa iyang gihatag sa imuha, learn to be angayan ka nga pasalamat o makontento kung unsa gihatag sa iya. So sa nahitabo ani, sa dihan nila ka nga mo, ang naggihatag og napulo, iyang gi-invest. Iyang gi-invest. Ang 5, iyang kong gi-invest. Ang usa di ka mo alakan si ko ano, pasti lang matabla pa ko ano or mawala na nila ng talent so iyang gitaguan. Nagpabilin sa iya usa. Sa dili balik ang amo, kay iya mo to gipilit, so natural iyang tingnan. O man buha na niyo, ibuha na ni. Di na ko maningil ana. Iya nang gibilin. So pag-abot sa amon, ang napo, nga ginagat napo ka talent, nakahatag og sukat kaysa napo. Kung ikaw ang amo, malipay ka. Ay. Ang 5, ito ki-invest. Ako sa amo, nakahatag sa sobra ka sa 5. So nga mo nalipay. Ang ikatulong, kay nahadlok mo siya. Pagka mo sa mga ay mo ha, ulit na ko ni mo amo. Usap siya ko ko. Nalipay ang amo. Wala. That is why it is very important to us to invest the talent nga gihatag the blessings sa ato ang Ginoo wisely. Why is it nga ni appeal ba ta sa cooperative? Because we have the trust in the cooperative that ang mga tao nga atong ipinayalan nga diha kay balo sila mo unsa man mo tipig mo manage sa ato ang gi-interest. So hopefully we have that mindset nga hatag tag kumpiyansa diya sa mga tao gihatagan ko sa kwarta nga sumaabot nga panahon sa dihang inanita dira assembly there is something nga ato ang mauli sa tuwa. Kita mo din sa tubangan murag mo ibay mo sa gyud. Wala nila yung maabot ang ron, murag batak sa kita ani. Pagpili na natag asa imo ani kini dako, dako kini gamay. Mingon ang Ginoo, ikaw brad kini ko dako pa maglawas katong dako imo. Di po tabo balibat siguro no. Ikaw kay gamay ka ka, dapat kana sa gamay mo kuto sa mo. Nga taga ko kadto. Ako kayo di po ka kadaon. Ay patubag. Di ba no? So depende. Ang Ginoo na nagpahinuna na daan. Sa diyan nagpadong dali naghibaw na ang Ginoo kung sihatag sa tuwa. That is if we believe. That is if we know His word. That is why it is very important that we have to know His word. Ay katulo, diya sa Luke chapter 16 verse 10. Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. Kinsa katong pwede na to mahatagan sa gamay nga atong kasaligan, mahimo mo siyang masaligan sa dako nga butang. So nag-start sa gamay. Kung ay kabalaka, ngayon bisbet gamay pa ron. Karon gamay pa na. Pero kung mahimo ta maayo pinayaran sa talents, sa blessing sa Ginoo, kadang atong invest mo dako ra na. That is why there are programs and projects lagi buhat sa cooperative na makapadako sa itong investment. Like, instead nga tutulong ta sa credit cooperative, we have our mga baligya. Kanya at the end, if we are going to purchase sa ato ang mga baligya, there is a certain percentage mo balik sa imuha during sa General Assembly nga ipahibaw na karon. Pila man ay imuhang share of investment sa imuhang ibuhat diha sa atong cooperative. That is why it is not only the plan of the people nga nagpadagan sa atong cooperative, but it is also biblical that we are going to invest. So kinahanglan kitang mamuhunan di ay. Sa unsa mong pamaagi, it might be sa ato ang sobra sa ato ang money, it might be sobra sa talent na to. It could be an investment if we are going to use that for God's glory. I can have unity. That is strength and collective effort. As you have said, di may tabo ang cooperative, kung sa nakatao ang maghihop. Cooperative ka there is cooperation.
Di po ta mahitabo nga mo bingon ta cooperation usa o duha lang ka buok. Kundi daghan gid siya. And it is also biblical because we can read that in Ecclesiastes chapter 4 verse 9 to 10. O sige ngon, two are better than one because they have a good return for their labor. If either of them falls down, one can help the other. Doon naman galing mga problema nga mga mga kaubanan. Ang atong cooperative andas pa tabang. Usa sa ang program sa konstitusyon ng Korea Balota, if you are consistent sa paghatag sa mga video, if ever I say something may nabo, then that can away of that situation which is pinaka 20,000. Unadmitted. Upon admission. You can away if you are consistent limit that as a city. So that is one. Ang members sa pagkatong pagkakasan sa tuwang wala sa kamang hinahuna sa kanilang balingon. Binani ay mahala sa kaya butante permi ano ba nagunaw sa kung siya ay ikatabang na ngayon mo ni na ko sa tong negative ko sa mga ay may because usually there are instances of kinabuhi. Nakaroon ba kayo ng unawas mo kung ano kita? Diba? Doon ay panahon na kita magkinahaman. So now we talk with the cooperation sa ato ang invest na mubalik sa ato. Di mas full but certain amount happy na kita na what we expect natin sa siya. And then that's blessing. Then sa Acts chapter 2 verses 44 to 47. This talks about the shared resources and the supporting of one another. Usa sa dihang nakabati sa pulong sa Dios. Sa suko sa Dios ito man nga ibalik ang inyong gidugtangan o ipahigit ito sa mga nanginahanglan. And also sa pagpapalipad sa tuwa. If we do investment in our cooperative, someone is needing a certain amount, give me some investment, makakapit nila. Makapagpapag na. Nya, dito ino lakan ang imo mantisan sa ulit. Kaya ang atong gibilan sa dako katlalan, dan sa diyan di abot ang amo gi-akaw uli niya iyahang alin na siya o iya pagdugtong ta buto. Sumuro po na sa tuwa. As soon as tayo nga mulapas mo labay, ang ato investment pagkadako. No? Okay, then in Romans chapter 12 verses 1-5. For just as one each of us has one body, many members, and this members do not all have the same function. So Christ is the Almighty for one body and his member belongs to all the others. So talagang sa cooperative, hindi tagadagan mo dito na siya. Hindi yung tagadagan mo dito na siya. Hindi mo tagadagan mo member ka sa BOD. Doon na talaga in function. So maybe sa kanang panahon, kamo ginagaling mo. Na yung mabot na tayo, kamo na sabihin mong BOD. Kamo na sabihin mong operations manager. Kamo na sabihin mong general manager. So nagkanta siya o mga parts. O dili na mahitabo na kanang parts parehas sa function. Parehas sa lawas, dagat parts. Doon natin dugdan para pagpaminaw. Doon natin balbaba para pagtabi. Mata para pagtanaw. O di sila parehas function. But kung usaan ang parts sa lawas mo malfunction, kung sa kayo hitabo. Hindi ito dito na. Pakuwangan ka no? So, mo po na sa cooperative. If we will not cooperate sa pagpadagan sa cooperative, there is a tendency that there is malfunction in the functions of cooperative. That is why it is very important. We should know hain naman ita. Karoon panahon na. As regards sa starting sa cooperative, asa na ita lagi? Then also may ato matamang. Kung also ato i-extend, hindi kayo magpakapot lang ta. But we are going to extend our help. O na, sige sila post sa messenger. Ato, wala pa ka. O
O, kahulog sa ila si Eusebio, pasikinahan pa mo. Hindi ang pagkaroon. Ano ginuna mo na, hindi na siya pagpalingin, but to encourage for us to invest. Because if we are going to invest more, we earn more. No? If you are going to invest more, di ako mo na sa trabaho sa Ginoo. Sa diha ikaw manikamot or mangayo og tama sa Ginoo nga makabuhat ka sa gibuhaton, hatagan ka sa Ginoo og daghan talento. Og daghan unya ang abot sa imuha nga mga panangki. Hopefully, this is not my word, but this is the word of God. I am just only a vessel. May paabot sa tuwa ko. Kung sa mga gini, ang ngayon itong buhaton, isip membro sa tuwa, cooperative. Ay katulong is generosity and helping one another. Helping one another. Again, this is biblical. Proverbs chapter 19, verse 17. Ingon, whoever is kind to the poor leans to the Lord, and who He will reward them for what they have done. So ang tanan ng ibuhat ito kaayuhan sa itong isip katao, dili na palabyong nakawang sa itong buhay ng Diyos. Hatagan kayo kita niya sa atuang sukli. Muna ni ginakalindo sa Ginoo. Ang atong paghatag pa sa Ginoo, paglawan sa itong Ginoo, buhay ng Diyos, walay bayan. Yung tunay sukli. Asa pawitaan ng tindahanan, huwag pa kayo bayan sa sukli, anak ka. Nga sa itong Ginoo. Walay bayan. Diba? Ang ipaghatag sa tuang, huwag iba bayan eh. Kaya ito ginagawa. Kung di kita anak, bayan ta na, ay, sinong ta. Pagkaroon, kita na ginawa, way bayan. Kung na pag-isukli. Kung na, pamahayan ito ng Diyos. And hopefully, we can also apply that in our cooperative. As we are going to learn more about our cooperative, we learn to love and we learn to know kung saan o ba ito pagtabang ang ato ang cooperative. Then Luke chapter 6 verse 38. Sige on. Give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Kung unsa ang taksanan nga imo gigamit, mo apod ang taksanan nga paggamito nimo. So kung unsa day ka maayo sa imo isip ka tao, imo na ana pod ang maayo kay imo madawat gikan nila. Because the word of the Lord says that whatever mission na gihatag mo yung gigamit sa mga tao, mao ang mission na yung gigamit. Ganito niya sa mga. So, ibalutang ang Ginoo dili tao. So meaning dili siya mamakat, dili siya mamakat. So kay iya man nagpulong, meaning it will be done. What we need to know is that we are going to believe. We have the faith. Ang problema, kung nakasabot na tapos sa faith. Kung saan ang faith? Yes, faith. Faith, that is believing the things even if we do not see. Pagtuo sa mga butang, isa pa sa kita. Ano man? Kita. Di ba nito o Ginoo? Isa ba mo ito Ginoo na? Kita tanan, ito o Ginoo. Kung na sunod, kita mo sa Ginoo. Wala. Ano naman? God is Spirit. Kita ba na ng Espiritu? Hindi. God is Spirit. And we believe that God is existing. He is a living God. We believe that. That is faith. If we have the faith na ang atong po mong dako tungkol sa atong pagkinabangay, wala pa na mabot. O pa na sa makita na to. But we believe that because of our cooperation, our cooperative will become bigger. Well, in fact, we have extended to Compostela already. Doon na natin plans ito sa Compostela. Then we have the management also planning open another branch in Balapan. Yeah, ano ang gamit dito or ang sumunod. So, kung ano sa maganda ang mga benefits nito, okay na ito ang benefits nito. That is why it is very important that we have the faith that if we are going to invest more, we will receive more. Because God, we know that God, maghatag siya kung sa maganda ang atuang
ikinahanglan usab po sa butong katulad sa tuwan si classes. Then in 2 Corinthians chapter 9 verses 6 to 7. Whoever sows sparingly will also reap sparingly. Whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. If you now you are going to invest more so that you will receive more, if it is in your heart, then ihatag sa Panginoon. Say, makaingon mo gutagot, ako ulit tagaan kay ano ko makatawag ko. I-expect na yun ba? But diha sa Ginoo, we are going to give without expecting. But ang himulutan na ang Ginoo dili matulog sa atong gibuhat nga kaayo o kinang atong gibuhat nga kaayo iya gikanang suklian. So this is one way of knowing what are the programs and projects of our cooperative. At the same time, what we can do. Sa pailain na ito mahimo, we can extend, we can help to the cooperative so that everybody will be benefited. Dili kay ang usara, kung dili kita yun, anan. Okay, so the last again. Honesty and integrity in financial blessings. Honesty. Gusto niyo honesty? Sabi siya, honest. Matinod integrity. Ito. In financial dealings. Proverbs chapter 11 verse 1. Sige yun. The Lord detests dishonest case, but accurate ways find favor with him. Kasi ba? Dishonest case. Kada huwag bagong programa. Pagkano ito sa pagbutang sa kada ang timbangan, usa ka kilo. Pero ito sa atong butang sa timbangan, huwag mo sa gramo. Mingon din ay katihik gani mo sa gramo ra kay na. May lang ang kilo o tag-cheese lang. Kay piso ra to or pila ra. What if ang kilo sa mo? Pila na may so it is very important nga kay balunta kung unsa man di ay ang angayan nato nga gamiton para ang ato ang pagtabang sa matag usa dili kayo mahawang. Proverbs chapter 9 verse 10. Walks in integrity walks securely, but whoever takes crooked path will be found out. Meaning, kung kita matinod-ano lang sa atong paglakaw, sa atong gibuhaton diyan sa atong pag-invest. Kung ang nagpadagan sa tarong ang iya lang pagpadagan na walay malamangan. Kitang tanan mahimo mabulahan. That is why it is very important that we as members should know kung saan na kahintang, kung saan na status sa tuwang cooperative. Una na, importante kayo mo atenta. Atagan ito gamay ngayon. Anyway, this is yearly. Di pa yun sa adlaw, tunga pag yun sa adlaw. Di pa yun mabututuro sa adlaw, pinanadyon sa oras. No? Then, last verse na kayo share sa inyo is all about Luke chapter 16 verse 11. So if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with true riches? Kung di ka man kasaligan na mahimong piniyalan sa kaliputanon ng mga bahandi, insa pa may muhatag nimo o mga matuod na kaptanan. Matuod na bahandi, di ato lang makita na sa pagpuli ng Diyos. So meaning, hindi ato pag-manage sa ito ang wealth din sa kalibutan, this is only a practice. Praktisana ni nato nga kita mahimo kung maayong pinayalan sa matuod nga bahandi ni hatas kung may nagos din nato. Kung di takipalo, kung di nato tarungon ni pag-practice, hindi actual, di mo po magkalimao. Nag-iingot ito? Constant practice makes perfect. Ano mo anak? Magpuangan pag siya. Kaya what if your practice is not correct? So it should be constant correct practice. Kung practice ka, di ba Ibu sa atras wala, imong atras ko sakto na, sa kapila pa na mo practice. Jadi ba mao imong practice. So your practice should be correct.
So it should be constant correct practice. So that is why ang atong pagbuhat, ang atong pag-invest, ang atong pag-invest sa atong katigayunan wisely, this is a so mana practice sa dihang maabot kita dito sa atong may ito, final destination, din magkikatubang ginastumboy ng Diyos. Okay, ang ginawa sa inyong sa ato ang pagsatagsa. Will done, good and faithful servant. Because we can be trusted in the things even wala pa natin nakita. Because we have the faith. So, diha lang ang ako ang pag-share sa mga pulong sa Diyos na may kalambigitan o kalabutan sa ato ang pag-invest. Why is it that nganong naamatalinhin, apil matalinhin? So hopefully, nakagain ta na this is not only human understanding that we are going to invest in this particular type of investment, but it is also biblical that we are going to invest kay kini siya practice lang para makadawa ta sa iandam ng mga talent o mga wealth through riches para sa tungkulin ng Diyos. So as we move forward in our competitive journey, let us commit to honoring with God. Ang atong pinakamayong baton, una, we are going to honor God with our finances, working together in unity and upholding integrity. It is our prayer that our cooperative not only bring financial success, but also reflect the principles of God's kingdom, where generosity, wisdom, and stewardship prevail. So hopefully, bisag buko na kayo itong time, you can gain something that it is not one day ay kanang unahuna ka sa tao ang pag-invest, but it is also biblical, because we can find verses in the Bible. I know that we believe the Bible, as we believe that, na naati ay mga pulong na gihatag sa tubuhin ng Diyos. Kung sa itong basihanan na it is very important that we must be a good stewards of the talents, the blessings na gihatag sa tubuhin ng Diyos para natin. Amen. So let us pray. Most gracious and loving Father, thank you, Father God, for this wonderful opportunity that you've given to us. May you continue, Lord, to bless sa mga usapan as we are going to journey. So Lord, we pray for God that we can be a good stewards of your talents and blessings in the Lord. Lagi kami Lord sa panahon, isa pa Lord na dili kami naghinawag, kung kami maghinabot kayo Lord sa pamahagi o sa pangalatos sa mga kapatid. Lagi kami sa kasitasan Lord na dili pagtuon na ang mga gumawa Lord, hindi sila dali may kapatid sa pagbuhat na mahimong po kami mapuslado o mahimong pong mapuslado Lord ang mga pagkakas sa kita na dapat dito sa mga sa mga Jesus. Amen. Good afternoon. So, I request everyone to please stand as we sing our closing song. So, mga nagpapasalamat, let's continue to give praise to the Lord for His goodness. I love you, Lord. When mercy fails me, all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Cause all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire
Father. In darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid out, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid out, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Let's give our Lord a big clap offering, and I request Pastor Dina to lead us in this offering. Father God, we just want to thank you for this opportunity of being together once again. And we would like to thank you also, Lord, for your word for us this afternoon, that somehow this will give us insights, Lord, that we will be able to apply your words so that our cooperative, Lord, will grow, will prosper, God, will flourish, God, throughout the years that we will operate, oh God. Thank you, Lord, for all the people, for all the members who are here this afternoon. And thank you, Lord, for again, for blessing each one of us. We would like to give everything to you, Lord, the glory and honor in Jesus' name. Amen. Good afternoon, everyone. So, wala po man